Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Bayan, magsiawit na bayan, pinagpalaka, dakilang biyayang agakoya, sumilay na. Simulan na po natin ang ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At suminyo rin. Mga kapatid, upang tayo ay maging karapat-dapat na gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, ating aminin sa Diyos ang ating mga kasalanan, ang ating mga pagkakamali, na alam naman ng Diyos na ito ay dala ng ating mga kahinaan at kakulangan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa iyong mga kapatid, na lubak o nagkasala sa isip, salita at sa gawa. at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong matularan namin ang pagkauliran ni Santa Rita na nagpunyaging makatulad ng dukha at mapagkumbabang Mesiyas upang sa pagtahak naming matapat sa iyong pagtawag, marating namin ang hantungang inaalok ng iyong anak na namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, dumating sa Cesarea si Haring Agripa at si Berenice upang bumati kay Festo. Nang matagal-tagal na sila roon, inilahad ni Festo sa hari ang tungkol kay Pablo. Si Felix ay may iniwan ditong isang bilanggo, wika niya. Nang ako'y nasa Jerusalem, isinakdal siya sa akin ng mga punong saserdote at ng matatanda ng mga Hudyo at hinihinging parusahan siya. Sinagot ko sila na hindi ugali ng mga Romano ang magparusa sa sinumang nasasakdal nang hindi muna nagkakaharap ang magkabilang panig at nagkakaroon ng pagkakataong makapagtanggol sa sarili ang nasasakdal. Kaya't nang dumating sila rito, hindi na ako nag-aksaya ng panahon. Kinabukasan din, ipinatawag ko sa hukuman ang taong iyon. Nang magkaharap-harap sila na may hindi nila ipinagsakdal sa anumang mabibigat na pagkakasala na inaakala kong ipararatang nila.
Ang pinagtatalunan lang nila ay tungkol sa kanilang relihiyon at sa isang taong ang pangalay Jesus. Patay na ang taong ito, ngunit ipinipilit ni Pablo na siya'y buhay. Hindi ko malaman kung ano ang gagawin sa bagay na ito, kaya tinanong ko siya kung ibig niyang sa Jerusalem siya litisin. Ngunit tumutol si Pablo at hiniling na ipaubaya sa emperador ang pagpapasya sa kanilang usapin. Kaya't pinabantayan ko siya upang ipadala sa emperador. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy may luklukang matatag sa kalangitan. Panginooy may luklukang matatag sa kalangitan. Panginooy papurihan, purihin mo kaluluwa, ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ika'y aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan, at huwag mong lilimutin yaong kanyang kabutihan. Panginooy may luklukang matatag sa kalangitan. Ang agwat ng lupa't langit, sukatin may hindi kaya. Gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Ang silangan at kanluran kung gaano ang distansya, gayong-gayon ang pagtingin sa sinumang nagkasala. Panginooy may luklukang matatag sa kalangitan. Ang poon nga ang nagtayo ng trono sa kalangitan. Mula doon, sa nilikhay maghaharing walang hanggan. O purihin ninyo siya, kayong mga anghel ng Diyos, kayong mga nakikinig at sa Kanya'y sumusunod. Panginooy may luklukan matatag sa kalangitan. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. 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 Sumainyo ang Panginoon, At sumayo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang muling napakita si Jesus sa mga alagad niya at nang makakain sila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako nang higit kaysa mga ito? Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo. Tugon niya, sinabi sa kanya ni Jesus, pakanin mo ang aking mga batang tupa. Muli siyang tinanong ni Jesus, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Sumagot si Pedro, opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo. Ani ni Jesus, pangalagaan mo ang aking mga tupa. Pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, Simon, anak ni Pedro, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Nalungkot si Pedro sapagkat may katlo siyang tinanong, iniibig mo ba ako? At sumagot siya, Panginoon, nalalaman po ninyo ang lahat ng bagay, nalalaman ninyong iniibig ko kayo. Sinabi sa kanya ni Jesus, pakanin mo ang aking mga tupa. Tandaan mo, noong kabataan mo, ikaw ang nagbibihis sa iyong sarili at lumalakad ka kung saan mo ibig. Ngunit pagtanda mo, inuunat mo ang iyong mga kamay at iba ang magbibihis sa iyo at dadalhin ka kung saan hindi mo ibig. Sinabi niya ito upang ipakilala kung paano mamamatay si Pedro at sa gayoy mapararangalan niya ang Diyos. Pagkatapos sinabi sa kanya ni Jesus, sumunod ka sa akin. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Maganda sa kanilang mga kanya-kanyang tahanan o kahit saan ka man ngayon. Sa atin pong ebanghelyo ngayon, tinanong ni Jesus
3 beses si Pedro, Peter, do you love me? Peter, do you love me? Pedro, iniibig mo ba ako? Siguro kung ikaw ang nakikinig ngayon, expect mo na ang sagot ni Pedro, ni Simon Pedro, na mahal niya ang Diyos at sasagutin niya ito ng oo, mahal kita Panginoon, iniibig kita Panginoon. Dahil, bakit ganun ang sagot ni Pedro? Sa isang banda, dahil walang kaguluhan na nangyari. Dahil walang kapangitan na karanasan ang nangyari. O higit sa lahat sasabihin ko, dahil hindi sinubok ng Diyos ang pagmamahal at ang pag-ibig ni Pedro sa ating Panginoong Hesukristo. Hindi sinubok ang pagmamahal ni Pedro sa karanasan sa ating Ebanghelyo ngayon sa kanyang pag-ibig sa Diyos. Kung atin pong babalikan ang nangyari nung Semana Santa, ay sinubok ng Diyos ang pagmamahal at pag-ibig ni Pedro sa ating Panginoong Hesukristo. Sa gitna ng kaguluhan, sa kagitna ng kapangitan na nangyari, ay si Pedro tinanong kung kilala mo ba ang taong ito, kilala mo ba si Jesus? Ay alam natin ang sagot ni Pedro na hindi niya kilala ang ating Panginoon. Kaya ito na lang, ito ang tono ng ating Panginoong Hesukristo sa ating Ebanghelyo ngayon. Kasi katumbas ito nung nangyari nung Semana Santa na hindi kilala ni Pedro ang ating Panginoon. Kaya ngayon, sinubok ni Jesus sa pamamagitan ng tanong na, Pedro, mahal mo ba ako? Sinubok ang kanyang pag-ibig sa Diyos. Pero, ulitin ko, alam natin kung ano ang isasagot ni Pedro. Sasabihin niya na oo, dahil wala namang kaguluhan na nangyari. Alam niyo po, mga kapatid, ang pag-ibig, ang pagpapahayag ng pag-ibig ng Diyos sa atin ay masasabi natin ang kanyang pagkahayag ay nagbibigay sa atin ng kaginhawaan. No? Ang pag-ibig ng Diyos ay nagbibigay sa atin ng kaginhawaan. Sapagkat kung ikaw ay nalulungkot, mahal ka ng Diyos, bibigyan ka niya ng awa. Kung ikaw ay nawalan ng pag-asa dahil mahal ka ng Diyos, binigyan ka niya ng pag-asa. Mapagginhawa, nagbibigay ng ginhawa ang pag-ibig ng Diyos. Katulad lang yan ng isang relasyon ng isang magulang doon sa anak. Dahil mahal niya ang kanyang anak, pinapaginhawa niya ang buhay ng kanyang anak. Sinusuportahan, pinapaaral, etc., etc. No? So ganun din ang relasyon ng mag-asawa, pinapaginhawa ng asawa ang kanyang karelasyon, no? Ang kanyang asawa dahil mahal niya ito. At ulitin ko, ganun din ang Diyos. Nagbibigay din sa atin ng awa dahil mapagginhawa, nagbibigay ginhawa ang kanyang pag-ibig. Pero wag din po nating kalimutan, mga kapanalig, na ang pagpapahayag ng pag-ibig ng Diyos ay hindi lahat ng panahon na nagbibigay siya ng consolation sa atin. May mga panahon din na sinusubok din ng Diyos ang ating pag-ibig sa Kanya at ang ating pagmamahal sa Kanya. At doon natin malalaman kung sino talaga ang tunay na umiibig sa Panginoon. Kung sino talaga ang tunay na nagmamahal sa Panginoon. Yung sa panahon na may kaguluhan, may kapangitan na nangyari sa buhay, no? At hindi mo iiwan ang Panginoon. Kaya madalas ang tanong ay kung may nangyari bang kapangitan, pagsubok at kaguluhan sa buhay mo, will you still follow the Lord? Susunod ka pa rin ba sa Diyos? Kung sa buhay mo matiwasay ang buhay mo ngayon at biglang isang araw ay may nangyaring kaguluhan sa buhay mo, pagsubok sa buhay mo, nawalan ka ng trabaho,
demanda, reklamo, sa halip na sisisihin mo ang Diyos, will you still love the Lord? Will you still follow the Lord? Kasi nasusubok ang tunay na pag-ibig natin sa Diyos, hindi lang sa panahon ng consolation, hindi lang sa panahon ng kaginhawaan sa buhay, kundi nasusubok din ang pag-ibig natin sa Kanya, ang tunay na pag-ibig natin sa Kanya sa gitna ng pagsubok sa buhay. Kaya ulitin ko ang tanong, mananampalataya ka pa ba sa Diyos kung ikaw ngayon ay nakakaranas ng kaguluhan sa buhay, pagsubok sa buhay? Susunod ka pa rin ba sa yapak ng Diyos? Susunod ka pa rin ba sa kalooban ng Diyos kung ngayon nararanasan mo ang pagsubok sa buhay? Will you still follow the Lord, no? Sa gitna ng iyong mga pagsubok sa buhay. Kaya mga kapatid, napakaganda na pagnilayan natin. Oo, alam naman natin ang buhay ni Pedro pagkatapos ng tinanong siya ng ating Panginoon na, Pedro, mahal mo ba ako? Iniibig mo ba ako? Ang buhay niya ay humantong sa pagdurusa. Alam naman natin kung ano ang kamatayan na kamatayan na in-encounter ni Pedro, no? Pinako siya sa krus na nakabaliktad dahil yan sa kaniyang matindi at tunay na pag-ibig ng Diyos. Hindi niya iniwan ang pagmamahal niya sa Diyos sa gitna ng pagsubok sa buhay. Ganun din sana tayo mga kapatid. Ulitin ko, hindi lamang nagpapahayag ang Diyos, no, sa mga kaginhawaan na naranasan natin sa buhay, kundi nagpapahayag din ang pag-ibig ng Diyos, ang pagmamahal ng Diyos sa gitna ng pagsubok natin sa buhay. And our response, kahit na masakit, kahit na matindi ang pagsubok, minsan na nararanasan natin sa buhay, piliin mong mahalin ang Diyos. Piliin mong huwag mawalan ng pag-asa na kasama ang Diyos. Piliin mo na manahan sa Diyos. Piliin mo na manampalataya sa Diyos. Ulitin ko po, no? Kapag tayo ay nakakaranas ng pagsubok sa buhay, parati nating piliin na mahalin ang Diyos. Parati nating piliin na makasama ang Diyos. Bunga ng pagkaunawang isinugo tayo sa misyong katulad ng kay San Pedro, hilingin natin sa Diyos Ama na palakasin ang ating pananampalataya. Sa bawat panalangin ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang Santo Papa at lahat ng may katungkulan sa simbahan, naway gabayan ng banal na Espiritu. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga mag-asawa naway magkaroon ng matalas na pakiramdam sa pangangailangan ng bawat isa at maging maligaya sa kanilang pagsasama. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga makasalanan naway makatagpo ng pag-asa at lakas ng loob sa pagpapatawad ng Panginoon kay San Pedro. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at nababagabag naway makaranas ng presensya ng Panginoon sa gitna ng kanilang mga pagdurusa at paghihirap. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumaong mahal natin sa buhay naway makatanggap ng liwanag, kaligayahan at kapanatagan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, ipanalangin natin ang kagalingan at natatanging kahilingan ng ating mga Eucharistic advocates. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
Ama naming nasa langit, isinugo mo ang iyong anak upang iligtas ang mundo sa pamamagitan ng gawain ng iyong simbahan. Palakasin nawa ang aming loob ng halimbawa ni San Pedro upang magsikap kami para sa paglaganap ng iyong kaharian sa lupa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Panginoon, aming alay, itong alay at tinapay. Pinsan, iyong kamay, alay namin, aming buhay, bawat galak at lumbay, bawat pangarap naming taglay sa palad mo ilalagay. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangkirihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pagkain sa iyong mga amay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapanabangan at sa buong sambayanang banal. Ama naming lumikha, minarapat mong si Santa Rita ay maging bagong nilikha bilang kawangis mo. Ipagkaloob mong kami ring pinagkakalooban mo ng pagbabago ay makapaghain ng mga alay na kalugod-lugod sa iyo. Sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ay nagniningning sa piling ng mga banal na ikinirarangal mo sa kanilang kabutihan. Ibinibigay mo silang huwaran namin araw-araw at katuwang sa pagsamba sa iyong kamahalan. Sa pamamagitan ng anak mong sa Jesucristo, kami ay naliligid ng mga banal na tao. Sila'y mga saksi na ang pananalig sa iyo ay magaganap namin sa ikararangal mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa, kalwalhatian mo. Ng Panginoon, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo."
Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain. Hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Leon na aming Santo Papa at si Elias na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila ay muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose ang kabiyak ng kaniyang puso, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa
iligtas sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyong kariyan at kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyong lahat. At suminyo rin. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, ipagkaloob po ninyo sa amin ang kapayapaan. Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina
ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinalalakas ng banal na pakikinabang ay matutunawa kay Santa Rita para hanapin ikaw lamang at akuin ang bagong pagkatao sa aming pamumuhay. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Inanyayahan po ang lahat ng may debosyon sa Our Lady of Veritas, ang Birhen ng Katotohanan na maging membro ng Confradia de la Nuestra Señora de la Verdad. Tumawag lamang sa Religious Department 8925-7931, local number 129-131 o 1 at 137. O di kaya mag-text sa 0917-631-4589 at hanapin lamang si Miss Rene Jose o si Miss Ali Nahi. Maraming salamat po, kapanalig. Panalangin para sa lahat ng may mga karamdaman. Panginoon naming Diyos, Ikaw ang dakilang manggagamot at tagapagligtas sa oras na ito. Itinataas namin sa iyo ang lahat ng may sakit, pisikal man, emosyonal o espiritual. Hipuin mo sila ng iyong mapaghimalang kamay at pagalingin ayon sa iyong banal na kalooban. Sa iyong mapagmahal na kamay, itinataas namin ang lahat ng may mga sakit, ang dumaranas ng kanser at matinding karamdaman, sakit sa puso at mataas na presyon, diabetes o iba pang sakit sa dugo, sakit sa bato at atay, arthritis, rheuma at pananakit ng katawan, karamdaman sa baga tulad ng hika, pneumonia, trangkaso, lagnat at iba pang infeksyon, mental health condition tulad ng depression at anxiety, COVID-19 at iba pang burial diseases, sakit sa mata, tenga at balat, paralisado at may kapansanan. Hipuin mo po sila, O Diyos, at pagalingin ayon sa iyong kalooban. Bigyan mo sila ng lakas ng loob, pag-asa at kapayapaan sa kanilang laban. Gamitin mo ang mga doktor, gamot at iba pang paraan bilang daluyan ng iyong kagalingan. Gayon din ng lahat ng nagpapagal upang sila ay gumaling. Bigyan mo po sila ng lakas upang kayanin ang lahat ng anumang sakit ng kanilang pinagdadaanan. Ipagkaloob mo sa kanila ang kaginhawaan sa kabila ng kanilang paghihirap. Pagpalain mo rin po ang kanilang pamilya at mahal sa buhay na nag-aalaga sa kanila. Naway huwag silang mawala ng pag-asa, kundi patuloy na magtiwala sa iyong pagmamahal at habag. Sa lahat ng may mabigat na dinadala, ipaalala mo sa kanila na hindi sila nag-iisa, kasama kanila sa bawat sandali ng kanilang laban.
Tulungan mo rin kaming maging instrumento ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ng pagbibigay ng pag-aalaga at suporta sa aming mga kapwa. Inihiling namin ito sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang pagdiriwang ng banal na misa, humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magsiawit kayo sa Panginoon. Hallelujah! Magsiawit sa Panginoon. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,